Alright, so ito po kinakatayuan natin ngayon. Ito po yung kanilang road right of way papunta dito sa farm proper. Sabihin na natin yung pinaka area ng farm. Ito pong road right of way na to, hindi lang po ito basta 6 meters wide Meron po itong area, total area na 3,400 square meters. Okay. So ibig sabihin, ang configuration po kasi nito, yung kanyang frontage doon sa harap ng kalsada is about 13 meters. Tapos meron siyang 180 meters na haba dito sa side na to. And then meron siyang about 50 meters mula doon dito naman. So ito ibig sabihin hypotenuse, Corten triangle yung base sa technical description ng property. Yan, ilalagay ko dyan sa screen. So base sa technical description niya, meron siyang 13 meters. And most probably nakabakod na gate doon. Nakita nyo naman yung gate, may bakod na. And then ito yung hypotenuse niya papunta doon. Tapos ito yung 50 meters. Okay? Now may another parang nasa 30 meters yata pa ganun. So pa-triangle po yung itsura ng property. Mahaba dito. Tama yan ngayon dito sa pinaka main portion ng farm. Alright? Kaya itong area na to, napakalaki pa ng pwede niyang gawing development dito as you go inside your main area ng farm ninyo. Okay. Meron tayong i-interviewin dito. If you remember, si Kuya Jennifer Bayot lang. Yan. This time, medyo nakaprepare siya ngayon sa interview. Last time kasi hindi. Alright. So, ito yung another gate ng farm bukod po doon sa main entrance, or doon sa entrance. Interviewin natin si Kuya. Kuya, pakilala ka po ulit sa ating mga viewers. Ako po si Jennifer Bayot lang po. Yan. Taga Zambales po. Taga Zambales. Kung matatandaan nyo, nakasama ko na si Kuya noon sa vlog natin. Kuya, hanggang saan itong bakod natin? Hanggang dyan mo sa may damo na yan. Dire-diretso? Apo. Ngayon, ito, part pa ito ng property? Apo. Hanggang dito po. Yan. Hanggang dito? Apo. Ibig sabihin, saan ito, nag-triangle yung property pag ano, saan siya dumugtong? Dito siya. Ito. Mismo ito. Yan ang dugtong niya mismo. Ito mismo. Ito. Apo. Tapos, papunta na doon sa bakod. Apo. Ibig sabihin, sa triangle siya pag ganun. Ano lang po siya. Okay. Ngayon punta tayo dito sa loob ng property. Now, ito naman property, ibig sabihin, ito may portion dito na hindi nakasama. Apo. Ito lang po. Hanggang, po yan doon. kasama pa ito ng property? Ito? Apo. Itong kabila? Apo. Hindi po ito. Ito sa loob lang po. Ito, pero dito dumugtong siya, gumanon na. Apo. Gumanon na siya ng angle dito. So may portion dito na parang pizza pie na hindi nakasama sa property. Apo. Okay. So yun. Bale, yun nga, pa-triangle Ito po yung corner nung tinamaan ng triangle tapos gumanon. O dumiretso. Dumiretso pa siguro pag ganyan Apo. Nag-triangle pa ng ganyan kaya nasakop niya na to. Nag-overlap dito. May buhon ba dyan, Kuya? Hindi ko po alam kung saan mamahon dyan eh. But anyway, kasi ito part ng property. Apo. So tumama ito pag ganun. Okay. Now, diretso po ito. Ganun po yan. Sa baba. Hanggang diretso doon. Bakit may bakod dito, Kuya? Talagang po ng baka to eh. Talagang ng mga bagong paganak. Okay. Okay mga boss ikot muna tayo dito sa bakod para makita natin, maituro sa atin ni Kuya Jennifer. Ayan, ito yung bakod Apo yan po. Diretso yan papunta doon. Sa baba po yan. Okay. Makikita ba natin yan, Kuya? Ay, hindi, marami tinik dyan. Marami ng tinik. Apo. Doon sa baba. Doon. Masisilip natin doon. Apo. Okay, para pagka dinrawing ko sa drone shot. Apo, sige po. Alam ko. Alright, so ito kaya may makikita kayo mga barbed wires na para bang naka sector siya kasi ito kinukulungan nila ng baka. Bagong panganak. Bagong panganak na baka. Apo. Ayan. Dire-diretso po yung bakod, diretso doon. Hanggang saan to, Kuya? Ganun po yan.
Hanggang doon sa tabing doon. Ha? Nag-ano yan, eskwala. Eskwela to. Apo. Ibig sabihin diretso to, tumbok doon. Apo. Yun Okay. po. Tapos yung dito, silipin muna natin yun nandito. Sige po. Alright, itong pala isdaan na to, nag-aalaga kayo ng isda dati Apo. dito? Tilapia. Saan kayo kumukuha ng tubig? Dito din po. Pag tag-ulan, nagkisibol po yan. Sumisibol yan. Apo. Gaano katagal may tubig yan? Matagal po. So, mga nakakailang harvest kayo? Dalawa po. 2 beses Apo. bago siya matuyo. Apo. Ngayon, halimbawa, kung mag-aalaga yung bibili, mag-aalaga ng tilapia o hito, kailan uli siya pwedeng maglagay, magsimula? Anong buwan? Mga anong buwan? Ganun din po. Pag harvest, lagyan mo na ulit. Pwede Hindi yan. ibig sabihin anong buwan na nagsisimula magkaroon ng tubig yan? Pag itong March po. March? Ay, itong ano, itong tag-ulan. Tag-ulan? Apo. June? June. June. June Okay. pala. March ulit ako ng March. Mali. Ito yung bakod. Apo, yan po. Yan yung pinaka... Ayun, galing tayo doon mga boss, diretso dito. Okay. Saan kumanto yan? Dito po. Yung puno na yan. Itong, Pataas po yan. itong puno na to. Apo, itong puno na yan. Okay. Pataas po yan doon. Akit pa yan doon. Apo. Tapos kumanto pa ganun. Apo. Yun, tapos dumiretso dito. Yan. Kaya yung technical description ng pinaka itong ano, kasi tatlong titulo po ito, 3,400 yung binili nila para sa right of way. And then 33,084 yata itong pinakamalaki. Tapos meron pang isang 4,000 plus square meters. Ilalagay ko po dyan sa screen ano yung mga sizes. Kaya ito yung bakod ng boundary ng ng Size nila. 33,000 or 3.3 hectares. Ayan. Kita niyo yung yung barbed wire, dire-diretso po 'yan. Ayan. Hanggang doon. Ano po? Apo, hanggang doon sa taas po yan. Hanggang doon sa taas. Okay, wag na natin akitin kuya. Dito na tayo, akit. Dito na tayo, akit. Ano ba makikita doon sa taas? Ganyan po. Patayin po sa taas yan, patayin. Okay, wag na, di bali na. Ilalagay ko na lang sa ano. Sige po. Okay. Ito, Manong, Bukid po yan. oo, ibig sabihin tinataniman ng bigas. Apo. Kung mapapansin nyo, may mga area po siya na slope, no, kagaya nito mataas. Pataas yun. Slopey area, tapos dito pababa. So kapag umuulan, nagkakatubig dito para siyang rice terraces, Yes. no? Pagka umuulan kuya, lumulubog ba to? Hindi po. Hindi. Mataas kasi ito, Apo, no? mataas po ito. Mataas po ito kasing Hindi part na to. mabilis bumaba ang tubig. Oo. Pero hindi siya natutuyuan. Hindi natutuyuan pagka tag-ulan. So, Apo. very ideal na taniman ng palay. Nakakailang kabang palay kayo dito? Dito po kulang-kulang minsan pag maganda ang panahon at walang bagyo, Oh. mahina ang 400, ganyan. Mahina ang 400 na kaban. Kaban po. Kaban. Okay. Sa kabila niyan, part pa rin ng Apo, property. apo. Okay yan. Ang laki ng property mga boss. Ang laki. So, total area is 40,800 plus square meters. Ngayon, may mga iba't ibang tanim dito. Ano pong kawayan to? Ano po yan? Kiling po. Kiling. Apo. Pero meron kayong mga kawayan may tinik. Apo. Meron Kiling din. saka Oo. kahit daw yung And then may mga Bayog. bayabas dito na native, no? may Ito. balitay yan. Ha? Bayog. Oo. Matinik yun. Ay, may mga Yan. bayabas. May Ayun, bayabas dito. magpipitas na naman tayo. Mga bashers ko dyan, ha? Oh, sarap. Wow, gusto nyo ng bayabas. Ayan, no? Punta lang kayo dito. Ayan. Wow. No? Ang sarap. Pahinga ako mamaya, kuya. Ako. Ang dami, oh. Uwi ko. Naglilihi yung kabit ko. Yun lang. Eto, bakit may bakod to? Bagong panon ng kambing po yan. Mm. Kambing, kaya yung bagong pangalan ng baka, ganun din sila. Mhm. Sama-sama. Mhm. May bahay po dito. Hindi na natin bubuksan yan. Pero yung bahay, kuya, ilang kwarto niyan? Isa po. May kusina Isang sa kwarto, loob. isang CR. Maliit lang po yung bahay. Mga 30 square meters lang siguro to. 40. Maliit lang po siya, no? Parang bahay lang ng caretaker. Apo.
Diyan ka ba nagdadala ng cheese mo noon, kuya? Opo. Okay. Atay ako na bata ko. Umamin ka na. Eh, bata mo, di ba, yun naman ang sinadala mo, may iba ba? Wala po. Wala naman pala eh. So, ito. Ayun. Yun ang Puno ng duhat yun. Opo, dukat po yan. Maraming ganitong kasing bayabas dito, ano? Marami to. Dito tayo. Ito, slopey na naman po, mapapansin nyo. Mataas na doon. Okay. Ito, mga bayog. Opo, bayog po yan. Ayan. Yan ang bayog. Alam nyo mga boss, Hello, mga mga sir, napakaganda nitong bayog. Wait. Okay. Pamposte, pangsahig. Yan. Oo, kakapisa pa natin. Ang lalaki ng mga bayog nyo, bihira na lang may ganyang bayog. Tapos, ito, hindi pa dito yung boundary, di Hindi ba? pa po, hindi pa po. Andun sa kabila. Doon sa kabila. Yun. Ngayon, ito, ang boundary nito, nandoon pa sa kabila, Oo, doon. doon sa kabila, doon sa taas Oh, po. doon pa. Doon tayo po sa taas, para natin makita mo. Okay. Para ma-chicks mo. Ano to? Puno. Ano po yan? Tawag yan. Kinakain din yung bunga yan. Kinakain din ang buwan Tawag to. yan. Nakalimutan yung tawag pa natin kung bunga to. Basta kinakain. Pupunta pa ba tayo doon? Wag na. Hindi na po. O, i-ano ko na lang, do-drawing ko na lang. Sige po. Yung po, pababa na po yung sa may kiling. Kiling po Pababa yun. na sa may kiling. Apo, Doon, ito apo. yung kiling kanina. Apo, ito po, ito po. Oo. Ngayon, ang pinakabakod mo nandun pa. Ito po po. Oo. Paikot pa doon. Yes. Yun. Malaki kasi 4 hectares po mga boss eh. Mga sir. Ngayon, kuya, mga ilang punong mangga meron tayo dito? Ayan po, nagna-natural. Ang daming bulaklak oh. Malaking bunga niyan. Talaga? Mga kinalabaw? Kinabuo po lahat yan. Lahat to kinalabaw? Apo. Tsaka, maganda yung spacing nila kasi kaya malakas mamunga yan dahil hindi sila malalapit. Apo, malalayo sila. Hindi sila dikit. Ang layan mga bulaklak oh. Ayun, ang dami. Nag-natural, ang dami. Ayan, tignan niyo po oh. Natural ngayon. Kapag ito binili nyo ngayon, tumbon na to, kayo na ang harvest ng mangga nito. Pag naging bunga to. Ayan oh. Oh. Bulaklak. Oh, mga bulaklak ng mangga. Diba? Ngayon, ito, tignan nyo, ang dami rin bulaklak oh. Oh, tapos may bunga na. Ayan oh. May mga bunga na ibaw. May mga bunga na. Dami. Ayan. Aalagaan nyo lang po ito, papabalot nyo lang ito, maski hindi nyo na-sprayan. Pabalot nyo lang ito ng mga dyaryo. Ang importante lang naman, buti walang batiktik ano kuya, hindi na, hindi sinipsip yung mga bulaklak. Dahil sa hangin. Dahil sa hangin. Tsaka walang harvest ng palay ngayon. Wala po. Kaya walang hayop may asyado. Oo. Tahimik sila. Oo. Mga bunga, no? Dami. Huh? May bunga na oh. Iba. Mm. Unang bulaklak siguro yan. Kaya ka pala may dalang basket, mamunga ka ba ng bunga? Hindi po. Ang sana talong. Kukuha ka ng talong? Apo. Saan? Pa. May talim Yung kang kay talong? Dodge. Ha? Kay Dodge po. Grabe ko yan, daming bulaklak ha. Hindi to in-sprayan? Hindi po. Natural po yan. Grabe, ayun pa oh. Dami. Ang daming bulaklak. Nung nakaraan, ilan ang harvest nyo rito mangga? Nung nakaraan po, kulang-kulang mga lang eh, 250. Nakaeng? Hindi in-sprayan? Hindi po. Talaga pinabalot nyo lang? Binabalot lang nila. Pinabalot lang nila. Oh, hindi din in-sprayan. Oh, kita nyo, walang kagastos-gastos. Alaga lang kailangan. Balot lang. Balot lang kailangan dyan. Hindi, bayot lang. Hindi po, hindi po. Ikaw yun, bayot lang. Ako yung vice lang. Okay. Alright, so itong area na to, ang ganda rin gawan ng ng pahingahan kasi malilim. Kubo-kubo. Oo, nakita nyo naka-slope, parang maliit na burol tambak. Ito na yung boundary. Apo, yan may mga kawayan na yan. yan. Dire-diretso na yan Apo. papunta doon. Yun. Okay. Ang dami rin puno ng mangga, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siguro may mga 30 po itong 30. puno ng mangga nila. Tapiyate. Na talagang grabe mamunga, no? Grabe mamunga. Hindi bugbog kasi kung mapapansin nyo mga boss, mga sir, yung ibang puno hindi namulaklak kasi sila naman yung namunga last year, tama? Yes. Di ba sila yung namunga last year? Ang mangga po kasi dapat talaga every 2 years yan namumunga.
Yung iba kasi, yung mga nagko-contract sprayer, minsan 2 beses pa yata sa isang taon ini-induce yung Kaya mga susunod nababalda. nababalda. Isang business sa isang taon, pwede na. Ito, kinalabaw pa rin ba to? Hindi na. Hindi na po yan, sip-sipin na po yan. Yung malalaking ano yan, matatamis. Yung malalaki. Apo, yung ganyan parang apple na malalaki. Okay. Ito, Cambodian. Ito na po. Ito na yun. Cambodian yung Matamis malalaki. po yan. Matamis to? Malaking ganyan. Talaga? Mahal yan. Pero maniba lang siya dapat kainin. Apo, masarap. Babalik ako dito kapag nag-harvest ako. Pwede ba humingi? Oo ba? Ikaw pa. Ayun, syempre. Tatabi na kita Oh, nako. Bago sila, ikaw muna. Ayun. Ayan. So ito, dire-diretso bakod. Ngayon, ito may napansin ako dito, kanal. Ano yan? Man-made yan o ginawa talaga na tubig yan? Apo, patubig nila sa bukid. Pero ito, tubig na talaga ang humanap ng daan na to. Hindi pa nilukay po yan. Hinukay talaga to. Para may patubig doon. Dati ganyan lang, hanggang lumaklaki dahil sa tubig. Patubig sila. Okay. Tapos dire-diretso doon, hanggang doon, ano? Apo, yun hanggang Yung doon. bakod. Ngayon, makikita niyo po yung iba may mga part na naka-concrete post hanggang doon. And then may mga nakikita akong mga Madre de Cacao. Ito bihira na lang merong ganito, napakagandang puno din yan. Kapag kayo maraming tanim na ganyan sa bakuran nyo sa gilid, pag namulaklak yan, para kayo nasa Japan. Parang sakura. Diba? Maraming gamot yan. Marami din gamot. Gamot sa uod ng palay. Natatanggal niya, namamatay. Talaga? Diyan sila pumupunta, kaya ang uod, hindi nag-isa sa palay. Balita ko, gamot din yan sa kati. Kati. Kati ng ano? Kati ng, anong kasing kati? Iba na sa utak ko eh. Iba? O baka iba kasi yung tanong ko, kakaiba kasi yung tanong ko. Alright, ngayon may mga nakikita akong baka, kuya. Kanino mga baka to? Saan nila po? Sa may-ari ng farm na to. Apo. Siya po may-ari niyan. So ngayon, ito pong mga baka na to, wala na pagka nabili itong farm, saan nila lalagay itong mga baka? Hindi ko na po alam. Dahil wala na sila ibang farm. Wala na iba. So malamang, ito pong mga baka, i-dispatcha din nila. Maaari. Oo. Or, wag na kayong tumawad, ito na lang mga baka ang itawad ninyo. Pwede rin, di ba? Pwede rin. Malay natin, ano? Pero hindi ko po sinasabing na ayun ang condition na may-ari, Pero kung halimbawa ako yung bibili, may pera ako, hindi na ako tatawad doon sa presyong sasabihin ko, baka pwedeng maka-arbor na rin ang baka, di ba? Oo, kung wala naman kayong paglilipatan nitong mga baka. Ngayon, ito, Kuya Jen, Kulungan po ng baboy. kulungan ng baboy. Ayan. Tapos, ito ay painuman ng baka. Apo. Yun. May mga pangalan ba yung baka nyo? Wala. Wala. Ayan, no? May tubig yan. Kaya kapag ka nauwaw sila, pupunta lang sila dito. Apo. Ilan ang bomba nyo dito? Dalawa po. 2. Apo. May kuryente dito? Apo. May kuryente? Yes. Talaga? Oo. Okay. Ganyan Galing po yan. ah. Kompleto po ito. Bukod dito sa balon. Apo. Po yan. May laman tubig yan? Apo. Okay. Anong pinangkukuha dito? May tubo nakadiretso sa baba. Apo. Kinakabitan ng makina. Apo. Minsan kung papatubig. Papatubig, kinakabitan nyo ng makina. Okay, develop na yung farm, mga boss, mga ma'am, Wala mga sir. problema. May kuryente, may tubig. Oo. May kubo. May kubo pa. Nagdadala ka rin dyan? Minsan. Nang tropa. Nagtropa. Okay. Ito, may kubo dito, oh. Talagang naka-barbell pa tong kubo mo, ha? Para sigurado hindi agad makapasok. Ayan, no? Natumba na. Tumba na siya. Dahil... Okay, ito, kubo. Apo. Nung... Kaso tinatambayan na ng mga kambing. Apo. Asan yung mga kambing nyo? Wala na. Wala na po dito eh. Nagagalaan po. May kuryente, oh. Ilan ang kambing nyo dito? Noong po marami, 30, migit 40. Ngayon, nababawasan dahil minsan binibinta nila. Sa kulang ng bago. Itong baka nyo, Ang dati yan, marami yan. Pero ngayon, kakaunti na lang. Yan yung iban, may namatay, mayroong nakakasakit. ayun, no, may bata pa dun, no. So, ilan na lang itong baka nyo ngayon? Yan lang po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, 12, 13, 14 na pa yan. 14, 15. Ako kapag nabenta ko tong property, pwede ko tong hingin tong isa. 'Di ba? Kahit na ilang linggo ko ring ulam 'yan.
No? Alaga ko dati yan. Alaga. Saan pinakamatanda dyan? Ito, matanda na to. Ah, ito. Ito po. Nakailang anak na siguro yan. Marami na. Oh, anong pangalan yan? Ano ba? Ang tagal mo alaga, wala kang pinangalan? Nung pinagalan ko noon yan, Vilma. Vilma. Oo, nung araw. Oh. Ay, pumangit. Hindi ako yung Sharon. Bakit Sharon? Eh, Sharon na siya eh. May buhon na, matanda na. Bakit hindi Elizabeth? Susunod na lang siya. Tatabihin ko rin sa kanya yun. Joke lang po. Joke lang. Joke only. Joke only. Okay. Ito. May puno ng kasoy. Dito kasoy. Alright, so saan ka kukuha ng talong? Doon po kaso na-sprayan. Na-sprayan. Bawal mo. Malason tayo. Yan ang bahay ng itik dati yan. Ito may alaga kayong mga itik Apo. dati. So, ang kanila pong, yung contour ng kanilang farm, parang rice terraces daw pababa. Napabad siya. Ano po yan, pinasadya Apo. ng may-ari? Pinaganyan niya talaga. Para kapag ka umuulan ang tubig, Diretso. ganun. Apo. May mga sarisyang kanal. May mga kanal dito sa gilid. Ito sa gitna, may kanal naman papunta roon. Oo, okay. Hanggang doon yan, doon. Apo yung may bakod na po yun. Yung nakikita yung puting bakod, yung hanggang doon po yan. Pa. Nag-eskwala po. Nag-eskwela pa Opo. doon. Pumasok dito. Opo. Okay. Hanggang baba po yan. Nagpalapad siya sa baba. Lumapad din sa baba, pag ganyan. Apo. Ganyan. Yun. Nagpaganon yan eh. Tapos nagpaganon naman siya. Nandito ang dagat. Diba? So dito po, yung kalsada na pinasok natin ganyan, yung sementado ng kalsada, yan po ay kalsada galing doon sa National Highway at patagos din ng National Highway. Yeah. Diba? Opo. Anong katagusan yan? Bulawen? Maraming po. Bulawen. Tapos ito, Barangay Dioson. Yosong po. Yun. Kaya napaka-strategically located ng farm, ano. Very accessible on both sides. Sabi nga ni Kuya Jennifer, meron ng kuryente dito. Meron po yan. Ayan, meron din palang poso dito no? Apo. May puso yan. Ayun ang baywari niya. Kuryente niya. Okay. Yun. Ilan ang nadala mo dito? 3 pa lang. Okay Ano mga pangalan nila? Baka naman Mario, Danny at saka ano? Huwag natin sabihin ba? Masyado ng Masyado ng bulgar. Masyado ng bulgar. Oo nga Rale. Baka magtampo sa akin. Baka magtampo. Baka magtampo si Rudy. Joke lang po Okay. Pero lalaki po ito si Kuya Jennifer. Yes. Kasi nga, akala kasi nung tatay niya at nanay niya babae siya. Kaya Jennifer ang pinangalan, ano? Nauna yata yung birth certificate mo bago ka pinanganak. Yun lag. Ewan ko ba? Sabay, tanggap ko naman. Oo. At saka masaya ka, importante. Apo. Ano to? Airgun. Airgun po yung buga. Okay, ngayon, ito yung isang kwarto, CR. Yeah. Tapos ito na yung pinaka-hangout nung ano. Pero paano pagka umuulan, hindi nag-aanggi, pumapasok Wala dyan. po. Wala. Anggi. Kasi maraming puno dito. Apo. Yun. Ako nang gumawa to ay yung hulog niya. Ikaw na? Apo. Ako nang gumawa niya. May bantay dati dito kasi umalis na. Kasi nimiss niya asawa niya eh. Mag-asawa ba nakatira dito? Isa lang po niya. Isa niya lang. Kasi hindi maiwan yung asawa din yung may mga anak, mga batang nag-aaral. So, tara kuya dyan. Okay. Magpapalipad tayo ng drone. Yun. Bakit sinusunog na to? Anong puno to? Ano po yan, yung binahayan po na kasi ng ahas noon yan, namatay na. Ngayon pinapatay na siya. Binahayan ng ahas. Apo. Pag binahayan ba ng ahas, namamatay yung puno? Opo, susunog po yung puno eh. Kasi sinusunog yung puno, Opo. hindi dahil nakabahay yung ahas. Ngayon, hindi na. Wala na yan. Anong puno yan? Ano yan, yung tawag ito? Duhat? Duhat. Nasa duhat din, hindi mo masabi. Duhat na yan. Nakita ko yung dahon, tuyo eh. Duhat kami sa kanya. Alright, habang nag-outro ako, siyempre namimitas ako ng bayabas, pasalubong ko sa aking may bahay, maski wala kaming bahay. Okay,
Alright mga boss, mga ma'am, mga sir, by the way, no? Again, ang property po may 3 titulo yan. Ang total area ng property ay nasa 40,000 plus. Lalagay ko po dyan sa screen, okay? Medyo nahirapan ako mag-compute ngayon. May 3 po itong titulo. Yung road right of way, which is hindi naman talaga road right of way yon, lote pa rin po yun na malaki na binili ng may-ari para meron silang access papunta dito sa likod. Ano po? Nasa 3,400 po yan. Pa-triangle lang korte yan, sabi ko nga. And then, yung pinakamalaking area isa sa 33,084 square meters. Okay. Pagkatapos, yung isang portion uli nasa 4,261. Lahat po yan ay clean title, ano po, buhay ang mga may-ari at madali ang transfer. Okay? Binibenta po yung buong property na to ng 13.5 million. Hindi po ako sigurado kung ano yung magiging usapan sa iba pang mga nakalagay dito, kagaya nung baka, mga kambing. Sabi nga ni Kuya Jennifer, may alaga pang kambing, tapos baka. Yan. So, depende na po yan sa magiging negotiation nyo ng may-ari. Alright? May fish pond sila. Sabi nga ni Kuya Jennifer, yung fish pond, every year, nakakadalawang harvest season sila. Kasi nga, ang pag-aalaga ng mga isda, usually it takes only about 90 to 120 days. Ano po. So, 2-3 buwan. Yung 6 na buwan na yan, may tubig pa yung fish pond. Tama? May mga nakatanim na mga puno, kagaya nito, bayabas. Yan, di ba? Pasalubong ko sa may bahay ko nga, na wala kaming bahay, sabi ko nga, di ba? Yan, may mga nakatanim na mangga, mga kawayan, mint tree, at kung ano-ano pa mga puno, ano po. Tapos meron silang source ng tubig, 2 jetmatic, 1 balon, may bahay na maliit, at maraming area na very ideal for different kind of development. Diba? Merong fish pond, merong grazing land, may palayan, may slopey area, pwede kayo mag-alaga ng kambing. Okay, napakaganda po ng farm, strategically located at napakaganda ng presyo. Lumalabas po na 330 pesos lang per square meter. Clean title po. Napakaganda ng location. Hindi po binabaha dito kasi ang property ay nasa almost 20 meters above sea level pa tayo. So mataas ang property kasi maraming area dito sa Pilipinas, alam naman natin, below sea level. Kaya ito, mataas ang property, safe na safe ang investment po ninyo. Ang proximity nito sa Manila is about 5 to 6 hours drive from Metro Manila. About 40 minutes or 30 minutes drive to Iba, Zambales. Wala pa yata. Mga 20 minutes lang, Iba, Zambales na, no? And then sa bayan po mismo ng Palawig is about 10 minutes drive mula dun sa bayan ng Palawig. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir, yung mga interesado po dyan, schedule kayo ng visitation ninyo, schedule kayo ng viewing ninyo, schedule kayo ng tripping ninyo. Kung gusto nyo mag-trip, sabihan nyo lang ako, sasamahan ko kayo dito. Okay? Maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong oras. Till the next video. Ciao!